Nagsimula ang storya sa El Paso kung saan si Ray ay papunta sa isang lugar kasama ang kanyang katrabaho na si Andre. At habang nasa biyahe ay ikinukwento ni Ray ang tungkol sa anak niyang si Cody na unti-unti nang lumalayo ang loob sa kanya. Kaya kinuha ni Ray ang car keys ni Cody pero hindi pa rin ito napigilan dahil may extra keys pala si Cody at nagawa pa niyang mag-donuts gamit ang kotse bago makipagkita sa mga kaibigan niya sa school na pawang mga anak ng The Agents na kinakabahan dahil may raid ang kanilang mga magulang sa araw na iyon. Samantala huminto si Ray sa isang gas station pero sinabihan siya ng isang lalaki na walang gas doon at nang sabihin ni Ray na gagamit lang siya ng bathroom ay pinagbantaan siya gamit ang baril. Pero biglang tinamaan ng dart ang lalaki at nawalan ng malay kaya agad nagsuot si Ray ng bulletproof jacket at naghanda ang buong team para isagawa ang raid. Habang sa school naman ay napansin ni Cody ang bagong estudyanteng si Teresa na kaka-rating lang at naging magkasama sila sa chemistry class kahit hindi siya masyadong pinapansin ng dalaga. Sa kabilang banda ay dahan-daang sumusugod si Ray at ang kanyang team at isa-isang pinabagsak ang mga armadong bantay hanggang sa matuklasan nila ang isang secret tunnel sa loob ng gas station kung saan pumasok si Ray kasama ang dalawang kasamahan at napabagsak din ang mga thugs sa loob ngunit napansin ni Ray ang mga bomb na nakapaligid kaya umatras sila agad ngunit isang thug ang nag-detonate ng bomba at muntik nang mamatay ang mga The Agents. Nakalabas man sila ng gas station ay biglang may tinamaan na agent mula sa malayo dahil may sniper na umatake at muntik na ring tamaan si Ray. Kasabay nito sa school ay tinawag sa office si Jessie at doon niya nalaman na ang agent na nabaril ay ang kanyang ama at hindi na ito nabubuhay kaya labis ang lungkot ng buong barkada at nagtipon sila sa isang abandoned church na naging dahilan ng pag-uwi ng late ni Cody at labis na pag-aalala ni Ray dahil hindi ito sumasagot sa messages niya. Sinabi ni Ray kay Cody na napagdesisyonan ng lahat ng magulang na pansamantalang lumayo muna ang mga bata sa isa't isa dahil delikado na ang sitwasyon. Kinabukasan ay ginanap ang funeral ng ama ni Jessie kung saan nagtipon ang mga DEA agents at kanilang mga anak na puno ng emosyon habang sa Mexico naman ay dumating si Natalia upang bisitahin ang kapatid niyang si Benito na naghahanap ng rat na nagbigay ng impormasyon sa DEA tungkol sa tunnel at pinilit ang isa sa kanyang tauhan na patayin mismo ang sarili nitong pinsan bilang patunay ng katapatan. Bago sabihin ni Benito sa kanyang kapatid na mahalaga ang trabaho nito at siya lang ang kanyang pinagkakatiwalaan, at sa sumunod na araw ay naging magka-partner sa chemistry lab sina Cody at Teresa kung saan sinabi ng dalaga na hindi siya masaya sa El Paso dahil naiwan ang buong buhay niya sa dati niyang lungsod, at doon nagsimulang mas maging malapit ang dalawa habang gumagawa ng kanilang experiments. Kasabay nito ay nabunyag na ang rat sa grupo ni Benito ay siya ring lalaking pinilit patayin ang sarili niyang pinsan. At ayon sa napag-usapan nila ay humihingi siya ng witness protection sa dahil nagiging kainahinala na si Benito sa kanya. Kaya ibinunyag niya kay Ray na ang kapatid ni Benito na si Natalia ay nakatira mismo sa El Paso pero wala pang malinaw na impormasyon tungkol sa kanya. Samantala si Jessie naman ay napipilitang umalis ng lungsod dahil wala na ang kanyang ama at hindi na nila kayang manatili roon lalo na at walang silbi ang death benefits mula sa DEA. Kaya tinanong ni Cody si Ray kung wala bang magagawa ang para tulungan sila tulad ng pagbibigay ng perang nakuha sa raid pero ipinaliwanag ni Ray na hindi ganoon gumagana ang sistema at GoFundMe account lang ang kaya nilang gawin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Andre kay Ray na isasama ni Lizzie ang anak niyang si Denny sa training exercises kaya ginawa rin iyon ni Ray at isinama si Cody kung saan sabay silang dumating sa isang trap house at agad napansin ni Cody ang dami ng cash sa loob. Sinamahan pa siya ni Ray sa the office kung saan palihim na kinuna ni Cody ng photos ang lahat ng impormasyon ng DEA tungkol sa cartel at ibinahagi niya ito sa mga kaibigan niya dahil naisip niyang pasukin ng isang cartel trap house at nakawin ng pera dahil madali lang ang trabaho na may isang lookout at isang dealer lang. At sa perang iyon ay matutulungan nila si Jessie na makabili ng bahay. Kaya binigyan ni Cody si Kyle ng lookout role habang siya ang magiging getaway driver. Si Denny naman ay may alam sa off-site locations ng DEA at gamit ang susi ng kanyang ina ay makakakuha sila ng top equipment pero non-lethal weapons lang ang gagamitin para walang masaktan. Nag-alinlangan si Ivan at sinabing kung ibibigay nila ang pera kay Jessie ay kailangan ng offshore shell companies at maraming bank accounts pero sinabi ni Cody na kaya niya iyon dahil ang ama ni Ivan ay expert sa money laundering. At iginiit pa ni Cody na ang mga taong iyon ang pumatay sa ama ni Jessie at kung ang mga tatay nila ang namatay ay tiyak na tutulong din si Jessie sa kanila kaya kailangan nilang isugal ito para sa kaibigan nila.
Samantala ay nakipagkita muli ang Rat kay Ray sa isang kafe pero may sasakyang sumunod sa kanya at bigla siyang binaril kaya agad lumabas si Ray at pinaputukan ng sasakyan hanggang mahuli niya ang shooter na kanilang ininterrogate tungkol kay Natalia pero tumanggi itong magsalita hanggang sasabihin ni Ray na alam nilang nasa El Paso ito kaya inamin ng lalaki na naroon si Natalia para basagin ang cover identities ng mga DEA agents at balak nilang hanapin at patayin pati ang mga pamilya nila. Kaya agad tinawagan ni Ray si Cody at sinabing late na siyang uuwi at huwag masyadong magpagabi pero huli na ang lahat dahil nasa labas na si Cody at ang barkada para looban ng trap house. Dala lamang nila ay taser guns at sakaling may pamalya ay tatawag si Kyle sa 911 habang ang tatlo ay nagsuot ng night vision helmets at pumasok sa loob. Sa loob ng trap house ay may dalawang lalaki at habang may isang lumalapit para magsindi ng sigarilyo ay hindi niya napansin ang grupo kaya sumugod si Cody pero pamalya ang taser niya at nagkainitan sila hanggang sa tas-eri ni Denny ang lalaki pero nakaputok pa rin ito kaya dumating ang kasama niya at 2 beses itong bumaril. Nagsimula nang tumawag si Kyle ng 911 kaya nakipagsuntukan si Cody sa ikalawang lalaki at tinulungan siya ni Ivan gamit ang taser at nakalabas silang lahat bago pa makumpleto ang tawag ni Kyle. Naging successful ang heist pero $500 lang ang nakuha nila na mas maliit pa kaysa sa kikitain nila sa after-school jobs kaya nagtawanan na lang sila at sinabi ni Cody na proud siya dahil nagawa nila ito ng magkakasama. Samantala nalaman ito ni Benito at sinabi ng kapatid niyang si Natalia na nagmumukha silang mahina pero sagot ni Benito ay nangyari iyon sa mismong city ni Natalia. Kinaumagahan ay dumating ang sa lugar at parehong patay na ang 2 lalaki na pinaniniwala ang ipinapatay ni Benito matapos ang pagnanakaw pero may nahanap si Natalia na military-grade night vision helmet kaya inakala ni Benito na ang mga DEA agents mismo ang nagrogue para maghayganti sa namatay nilang kasama. Kasabay nito ay mas naging malapit sina Cody at Teresa habang magkasabay na nagla-lunch at nagkukwento si Teresa na panay ang message ng mom niya na sinabayan ni Cody ng kwento tungkol sa kanyang ama na construction worker na simula nang mamatay ang kanyang ina ay parang isa pang full-time job ang pag-aalaga sa kanya. Matapos nito ay nagplano si Cody ng panibagong pagnanakaw at nang i-video call nila si Jessie ay kitang-kita ang lungkot nito dahil wala pa ring trabaho ang kanyang ina kaya sinabi ni Cody ang bagong plano na hindi na trap house ang target kundi ang mule na kumukolekta ng cash mula sa mga dealer. Gumawa sila ng mas maayos na plano dahil ang matanda ay dumadaan sa parehong ruta araw-araw at may 2 bantay sa sedan sa likod niya na babagsakin nila gamit ang non-lethal beanbag rounds kung saan nagyabang si Kyle na siya ang bahala dahil magaling siya sa Fortnite. Nagtanim sila ng GPS sa van ng matanda at piniling gawin ang robbery sa isang tahimik na neighborhood at sa araw mismo ng operasyon ay iniwan nila ang mga phone sa school para malinis ang location history. Sinimulan nila sa pagpapakawala ng usok malapit sa mga sasakyan at sinalakay ni Cody at Denny ang mga bantay gamit ang shotgun pero pamalya ang taser ni Ivan kaya siya ay nahawakan ng matanda at habang nagkakagulo ay natamba si Denny at aksidenteng na taser niya pareho ang matanda at si Ivan. Isinakay ni Cody si Ivan sa kotse pero may bantay na nagtutok ng baril sa kanila hanggang sa barilin siya ni Kyle gamit ang beanbag shot na parang Fortnite skills. Mabilis silang tumakas gamit ang van na punong-puno ng cash habang hinahabol pa rin sila ng matanda hanggang sa binuksan ni Kyle ang pinto ng van at paulit-ulit na pinaputukan ng sasakyan nito ng beanbag rounds hanggang sa bumangga ito sa gilid ng kalsada. Dinala nila ang van sa lumang barn ng lolo ni Kyle at doon nila ikinalat ang pera sa ere habang sumasayaw sa ilalim nito. Sa kabilang banda ay nakipag-ugnayan ang matandang lalaki sa dahil alam niyang hindi na siya palalampasin ni Benito matapos mawala ang shipment. Kaya sinabi niya kay Ray na ang mga nagnakaw ay 2 babae at 2 lalaki na hindi konektado sa ibang kartel at halatang baguhan lang. Kaya tinanong siya ni Ray tungkol kay Natalia at inalok ng witness protection kapalit ng impormasyon pero tumanggi pa rin ang matanda. Samantala ay galit na galit si Benito at sinabi niyang ginagawa na silang katatawanan at ngayong araw na ito ay gusto na niyang ipapatay ang mga pamilya at mga anak ng mga kalaban nila. Sa school naman ay nagtatampo si Teresa kay Cody dahil ini-ignore siya nito kaya sinubukan ni Cody bumawi at isinama siya sa hiking kung saan napag-usapan nila ang yumaong nanay ni Cody na labis pa rin niyang namimiss hanggang sa maghalikan sila at magkasamang bumalik sa bahay ni Cody kung saan nakita ni Teresa ang family photo nila.
Kasabay nito ay pinapanood ni Ray at Andre ang CCTV footage ng mga robbery at napansin nilang parehong lugar na tinamaan ay may impormasyon lang ang DA at tinanggal muna ang GPS tracker bago umatake at gumamit pa ng beanbag shotguns na karaniwang gamit lang ng law enforcement kaya nagsimula silang magduda na baka may taong sangkot sa loob mismo ng opisina. Bigla namang nakuha ng DA ang lokasyon ng bagong tunnel ni Benito mula sa wiretap kaya agad silang nag-raid pero isa pala itong trap ni Natalia at kahit nagsuot ng mask ang mga DEA agents ay na-record pa rin ang operasyon kaya nakuha ni Natalia at Benito ang mga mukha nila. Pag-uwi ni Ray ay sinabi niya kay Cody na bibigyan na siya ng curfew at dapat nasa bahay na siya bago 9 dahil delikado na pero sumagot si Cody na kung papatayin siya ng cartel ay matagal na sana nila ginawa at sinabi rin niyang 18 na siya at hindi na siya pwedeng kontrolin kaya umalis siya ng bahay. Sinunog ni Cody ang van na ginamit sa robbery at nagnakaw pa ng mas sensitibong impormasyon pati ID mula sa laptop ni Ray. Samantala nalaman ni Ray na umabot na sa 300 grand ang nakolekta sa GoFundMe ni Jessie at masayang ibinalita ito ni Jessie sa barkada kahit hindi nila sinabi na sila ang nasa likod nito. At habang may bago na namang plano si Cody ay tumanggi na ang iba dahil quit na raw sila pero iginiit ni Cody na may gagawin siya para sa sarili niya at gusto niyang nakawin ng pera para tuluyan ng makalayo sa lahat ng may kinalaman sa DA. Bigla namang nahilo si Denny at nagsuka kaya dinala siya sa hospital at dumating ang kanyang ina pati si Ray na nakipagkita kay Cody na nagsabing delayed onset concussion lang iyon dahil nahulog daw si Denny sa hagdan noong nakaraang linggo. Pero naalala ni Ray ang isang magnanakaw na natamba sa video kaya tinanong niya ulit si Cody kung kailan talaga nahulog si Denny at sinabi nitong hindi siya sigurado dahil wala siya roon, at nang magkamalay na muli si Denny ay dinalaw siya ni Cody at humingi ng tawad sa nangyari. Nagpasalamat si Denny kay Cody sa pagpunta sa hospital at sinabi niyang alam niyang ayaw nito sa mga ganitong lugar bago niya itanong kung ano talaga ang problema ni Cody. Kaya sinabi nito na ang kanyang ama ang dahilan at ipinaliwanag ni Denny na ang tatay ni Cody ay isang protector type na tao na noong panahon ng kanyang ina ay hindi niya nailigtas kaya ngayon ay takot na takot siyang mawala rin si Cody at ginagawa lang niya ang lahat para manatili itong ligtas dahil mahal na mahal niya ang anak niya. Samantala napansin na ni Ray na tugma ang galaw ng mga magnanakaw at ang kilos ni Cody kaya lalo siyang nagduda. Kasabay nito ay inimbitahan ni Teresa si Cody sa kanilang bahay dahil gusto raw siyang makilala ng kanyang mom at pumayag si Cody pero palihim siyang gumagawa ng bagong plano kasama si Kyle kaya kinanselan niya ang pagpunta at imbes ay inanyayahan sina Teresa sa kanilang bahay sa Friday. Ipinaalam din niya ito kay Ray na may nililigawan siya at dapat sana ay makikipagkita siya sa mom nito pero na-cancel kaya nagpaalam na lang siya ng dinner sa bahay at pumayag si Ray. Kinabukasan ay pumunta sina Cody at Kyle para magnakaw ng isang truck ng cartel pero nandoon din ang DA na may parehong target at nang huminto ang truck ay pinatay ni na Cody at Kyle ang ilaw at na-taser ang driver pero wala ang susi kaya biglang nagkaroon ng putukan sa pagitan ng cartel at ng DA at naipit sila sa gitna habang nakita ni Kyle ang kanyang mom sa harapan at dumating din si Ray na nagpaputok laban sa cartel. Hinanap ni Kyle ang susi pero may sumabog at sa liwanag ng pagsabog ay nakita ni Ray ang mukha ni Cody na tumatakas sakay ng truck habang si Andre ay nasa harapan nito at pwede pa sanang pigilan pero binigyan siya ni Ray ng stand-down order kaya nakatakas si Cody. Nagtataka si Andre sa nangyari at inakala niyang pinipigilan na siya ni Ray sa pag-take ng risks matapos mamatay ang kanilang kasamahan. Samantala dinala ni Cody ang truck sa barnhouse at laking gulat nila nang imbes na cash ay puro drugs ang laman nito na nagkakahalaga ng millions of dollars at tiyak na hahanapin ng cartel. Kinabukasan ay tatawag sana si Ray kay Cody nang biglang dumating sina Teresa at ang kanyang mom na si Natalia pala na gumamit lang ng fake name. Habang nagdi-dinner ay nagpaalam si Teresa na magba-bathroom at palihim na nagtanim ng mics at nakita rin niya ang truck key sa mesa ni Cody kaya nabunyag na magkasabwat pala silang mag-ina. Kasabay nito ay kinidnap si Denny mula sa hospital at tumawag si Teresa kay Cody para magpasalamat sa dinner at sabihing gusto na nilang bawiin ang truck at hawak nila si Denny at binigyan si Cody ng 2 hours para ibalik ito. Kaya kumuha si Cody ng mga gamit at itinulak palabas ang kanyang sasakyan para hindi marinig ng ama niya ngunit kasunod nito ay may mga armadong lalaki na pumasok sa bahay. Nagising si Ray at nakipaglaban sa mga shooter hanggang mapabagsak niya ang mga ito at doon niya napansing wala na si Cody. Nag-iwan si Cody ng message kay Ray na nasa hospital daw siya kasama si Denny pero ang totoo ay diretsong umalis si Cody sakay ng truck papunta sa location na ibinigay ni Teresa.
Samantala nalaman ni Ray na wala pala sina Cody at Denny sa hospital kaya agad niyang inutusan si Andre na i-trace ang location ni Cody at i-run ang ID check kina Teresa at sa mom nito. Sinundan ni Ray si Cody at pagdating ni Cody sa lugar ay sinabi niyang huwag siyang barilin dahil may dala siyang bomba na alam ni Teresa na kaya talaga niyang gawin. Habang sinisimulan ng Dan na pabagsakin ang mga bantay sa labas ay dumating si Benito at sinabing hindi totoo ang bomba kaya sinubukan ni Cody pasabugin ito pero hindi man lang umabot ang apoy kaya nagsilabasan ang mga armadong tauhan pero biglang rumatsyada ang Da at nagkagulo ang lahat habang pinoprotektahan ni Ray si Cody laban sa cartel. Dinala ni Teresa si Denny sa tunnel at pinatay ng mom ni Denny si Benito. Pumasok din si Cody sa tunnel kasunod ni Denny at sumunod si Ray para iligtas ang anak niya at habang nakaabang siya ay humarap sa kanya sina Teresa at Natalia hanggang sa mabaril si Natalia mula sa likod ng bala ni Ray. Iniwan ni Teresa si Denny at tumakas habang hinablat ni Ray si Cody at binugbog siya sa sobrang galit at hindi pinakinggan ang kahit anong paliwanag. Ginapos ni Ray ang kamay ni Cody at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin na kinidnap sila ni Denny mula sa hospital at binugbog bago dinala roon. Dumating sina Andre at ang mom ni Denny at sinabi ni Cody ang eksaktong kwento na sinabi ng ama niya. Niyakap ni Ray si Cody at kalaunan ay dinala pa niya ito sa wrestling practice na nagpapakitang mas gumanda na ang relasyon nilang mag-ama. Sa kabilang banda ay pumalit si Teresa kay Benito at pinatay pa niya ang sarili niyang lolo dahil ayon sa kanya ay hindi iyon tamang buhay. Natuloy ring makabili ng bahay si Jessie sa El Paso kaya masaya ang buong barkada pero sa malayo ay minamasdan pa rin sila ni Teresa. At dito na nagtatapos ang ating storya. Kaya comment lang kung nagustuhan ninyo ang explanation na ito.